Bahagi ng Slope Protection and Flood Control Project sa Arayat, Pampanga, bumigay raw matapos ang wala pang isang taon at ngayon hindi na mapakinabangan. Ang mga residenteng naninirahan sa gilid nito kailangan lumikas dahil sa nakaambang panganib. Ano ang naging dahilan at sino ang dapat managot sa perwisyong ito? Ma! Diyos ko po, may pakanyan niya. Hindi lubos akalain ng mga residente ng Barangay Kabating sa Arayat, Pampanga na paglabas ng kanilang bahay. Ganito na ang maaabutan nilang itsura ng kanilang lugar. Tipak-tipak na ang lupa at halos mabungkal na sa tindi ng pinsala. Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami. Ewan namin sa susunod na pag-umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Nangangamba tuloy ngayon ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Parang delikado na po talaga critical na po itong Kahit maayos po yan, parang rin po siya, bababa. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng resibo si Grace Pangilinan. Ang kanyang bahay, nilamon na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay noong Agosto 17, 2024. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa panayam namin sa kapitan ng Barangay Kabating, may hinala sila kung paano nagsimula ang pagguho. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, alawli. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Parang ipo-ipo, ganon. Ito po yung seat pile ko. Ngayon, dito po umiikot yung tubig. Tapos, tagal-tagal niyang umikot. Sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa. Hanggang gumuho itong pinatatayuan natin. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Humarap sa resibo ang mga kawani ng DPWH, Pampanga 1st District. Itinayo raw ang slope protection sa Barangay Kabating para protektahan ng mga residente at ang mismong barangay sa pagbaha. Sa pangangailangan po ng barangay, tulad nito kailangan protektahan po yung mga residente, yung mga kabahayan dito. Yun naman po yung sole purpose ng flood control natin ng mga projects dito po. Paliwanag naman ng ahensya, maayos at matibay naman daw ang materyales na ginamit nila. Hindi raw nila inaasahan na isang whirlpool ang makakawasak sa kanilang proyekto. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot gano'n. Marami po kasing factors na hindi natin alam kung ano nasa ilalim Giit ng DPWH, hindi raw pagguho ang nangyari kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tie rod at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa ng pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Maya-maya pa, humarap sa resibo ang contractor ng nasabing proyekto. Nagsimula po kami dito last year pa, ka-award ng ng NTP, February, bali natapos ng July. Last year po, 2023. Ilang months po siyang ginawa? Bali, halos 5 months po. Ito pong mga materials po ba natin? Anong klase mga materials po yung ginamit natin? Sheet pile pong hot rolled. Giit ni Engineer Peña, angkop naman ang ginamit na materyales para sa nasabing proyekto. Yung mga sheet piles po ba na ito, yung talagang angkop for the floodway project? Opo, yan po yung nakadesign dyan. Nang tanungin kung may sapat bang pag-aaral bago itinayo ang proyekto, sagot ni Engineer Peña, bali po kasi ito, na-erode lang yung namin, eroded lang po dahil pag lumalaki yung tubig sa Pampanga River, mataas po, unti-unti po na-erode. Kaya po, binagyan ng sheet pile para huminto po yung pag-erode niya. Ito pong whirlpool na nagtinuturong cause ng pag-settlement niya, kitaan po ba siya natin before? Or? Hindi po, kasi mababa lang yung tubig nung ginagawa namin, kasalukuyang ginagawa namin, hindi po namin nakita. Ayon sa isang engineering expert,
Dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Engineer, settlement daw ang tawag, hindi pagho. Ano po ang inyong masasabi ukol rito? Yes, settlement, maaari natin tawaging settlement, yung sa side ng mga kabahayan, no? Yun ang naroon. Yes, no? May kita naman natin, no? Gumuho siya papunta doon sa side ng ilog. Hindi kinaya yung bigat, no? Yung puwersa ng slope protection system na ginagamit nila. Ayon po sa kontratista ng proyekto, engineer, hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, no, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan, dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri, mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang, no, up to the implementation. Unang-una, itong proyektong ito ginawa, pinlano upang makaligtas ng buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Ayon naman sa DPWH, naka-under warranty pa ang nasabing proyekto. Ang total amount po nung project natin is 91,600,000 pesos. Pero under warranty pa po, so the contractor is willing naman po to repair or any damages po na kailangan natin gawin dito at gagawin niya po in his own expense. Pangako naman ng company na Engineer Peña. Nag-usap na po kami sa DPWH sa District 1. Kami pa rin po yung gagawa dahil nasa warranty pa. Restoration, completion po ng na-damage dito sa project, lahat po kasus namin. Ang panawagan naman ng mga residente sa mga kinauukulan. Sana maging okay yung paggawa nila para sa aming kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Para kay Grace naman, hindi na raw siya magpapatayo ng bahay na malapit sa pinangarihan ng insidente. Hindi na po siguro. Baka maghanap na lang po kami kahit na maliit na lupa lang. Kasi nakakatakot na pong magtayo ng bahay sa sitwasyon ng ganito. Aaralin din daw nila kung kailangang ayusin ang buong kahabaan nito o ang 30 metro lang na apektado. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yan lumabas po yun. Hindi po siya dapat makontain doon sa area. At hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Actually po nagsasandbag na kami. Iniintay lang po namin yung design na para yung gagawin. Galing sa buwis ng taong bayan ng ganitong proyekto, kaya naman makalagang malaman na ang bawat sentimo, ginastos ng wasto at sa ngalan ng kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kasama ang mga residente, aasa ang resibo na tototohanin ang mga pangakong pagsasaayos ng proyekto. Mga ma'am, sir, babantayan po namin ito.